Paglalapat ng kaalaman. Ang tunay na pagkatuto ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano karaming impormasyon ang ating nalalaman, kundi sa kung paano natin ito naiaangkop at nagagamit sa totoong buhay. Ang kaalaman ay nagiging makabuluhan lamang kapag ito ay naisa sa buhay, sa ating mga desisyon, kilos, at pakikitungo sa kapwa. Sa konteksto ng kasaysayan at kultura, ang paglalapat ng kaalaman ay nangangahulugang paggamit ng ating natutunan upang mas maunawaan ang ating sarili, komunidad at lipunan. Ito rin ay nagiging gabay upang makagawa tayo ng mas responsable at makabuluhang mga desisyon sa kasalukuyan. Kamalayang pangkasaysayan sa pang-araw-araw. Ang kamalayang pangkasaysayan ay hindi lamang para sa loob ng silid-aralan. Ito ay dapat makita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ipinapakita nito kung paano natin ginagamit ang ating kaalaman sa kasaysayan upang maunawaan ang kasalukuyan. Una, pagkilala sa pinagmulan ng tradisyon. Sa bawat tradisyon na ating sinusunod, tulad ng pista, paggalang sa nakatatanda, o mga kaugalian sa pamilya, mahalagang maunawaan natin kung saan ito nagmula at bakit ito ginagawa. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo basta sumusunod, kundi nagkakaroon tayo ng mas malalim na pagpapahalaga sa ating kultura. Pangalawa, kritikal na pag-iisip. Ang kamalayang pangkasaysayan ay nagtuturo sa atin na maging mapanuri. Hindi natin tinatanggap ang lahat ng paniniwala at gawain ng walang pag-iisip. Sa halip, sinusuri natin kung ito ay makabuluhan, tama at angkop pa sa kasalukuyang panahon. Responsableng pagpapasya. Ang kaalaman sa kasaysayan ay nagsisilbing gabay sa ating mga desisyon. Sa pag-unawa sa mga pangyayari sa nakaraan, mas nagiging maingat tayo sa ating mga kilos upang maiwasan ang pagkakamali at makagawa ng mas mabuting hakbang sa hinaharap. Pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Ang paglalapat ng kaalaman ay mahalaga upang mapanatili at mapaunlad ang ating kultura. Panatilihin ang makabuluhang tradisyon. Hindi lahat ng tradisyon ay dapat iwanan. Marami sa mga ito ang may positibong epekto tulad ng pagpapalakas ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa, at pagpapahalaga sa pamilya. Ang mga ganitong tradisyon ay dapat ipagpatuloy at ipasa sa susunod na henerasyon. Suriin ang hindi naangkop. May mga paniniwala at gawain na maaaring hindi naangkop sa kasalukuyang panahon. Mahalaga na suriin ang mga ito at upang malaman kung dapat pa bang ipagpatuloy o baguhin. Ito ay bahagi ng pag-unlad ng lipunan. Ipagpatuloy ang pag-aaral ng kasaysayan. Ang kasaysayan ay patuloy na pinag-aaralan dahil ito ay tumutulong sa atin na mas maunawaan ang ating pagkatao at lipunan. Sa patuloy na pagkatuto, mas napapalalim
natin ang ating kamalayan at pagpapahalaga sa ating pinagmulan. Ang papel ng kabataan. Mahalaga ang papel ng kabataan sa paglalapat ng kaalaman at sa paghubog ng kinabukasan ng lipunan. Una, pagpapanatili ng kultura. Ang kabataan ang susunod na tagapagmana ng kultura. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsasabuhay ng tradisyon, natutulungan nilang mapanatili ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Pagpapalaganap ng kaalaman. Ang kabataan ay may kakayahang magbahagi ng kaalaman sa iba, sa paaralan, komunidad, at maging sa social media. Sa ganitong paraan, mas maraming tao ang nagiging mulat sa kahalagan ng kasaysayan at kultura. Pagbuo ng mas makabuluhang lipunan. Sa paggamit ng kanilang kaalaman at kritikal na pag-iisip, ang kabataan ay maaaring maging bahagi ng pagbabago sa lipunan. Pagbuo ng mas makabuluhang lipunan. Sila ay may kakayahang gumawa ng mga desisyong makakatulong sa pag-unlad at kaayusan ng komunidad. Ang paglalapat ng kaalaman ay mahalagang bahagi ng tunay na pagkatuto. Sa pamamagitan ng kamalayang pangkasaysayan, natututo tayong maging mapanuri, responsable, at may pagpapahalaga sa ating kultura. Bilang kabataan, may mahalagang papel tayo sa pagpapanatili at pagpapalaganap ng ating kaalaman at tradisyon. Sa ganitong paraan, nagiging aktibo tayong kalahok sa pagbuo ng isang mas maunlad at makabuluhang lipunan.